Hi, Shivers! Ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and learn. Anything shared within this episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. Ganadong-ganado, To change. Yeah, she has what energy we learn. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sige na, let's sail here in the open seas. Yes. Hello. Tara. Next, spiel. At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Heartstopper Season 2, Episode 8/finale, Runaway with me ni Batam Carly, binastos. Binastos ng malala. Hmm. Binastos nila kasi hindi nila sinama yung saxophone. But more on that later. But yeah. Only Friends, Episodes 7 and 8, The Miseducation and Psychification of Mew. Correct. Dangerous Romance, Episodes 6 and 7. If you want to be my lover, you gotta get with my friends. And flashbacks. Lots and lots of flashbacks. Correct. I feel you, Lingam, because like it finally It's happened. there. Oo. I feel you linger in the air. Episode 6 and 7, Gay Bar, bagong konsepto, homophobia, tale as old as time. Yan at marami pang iba dito sa ating title. Title. Wave Weekly ng September 18 to October 1, 2023. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklitang nagbabagang kasapi ng kaiglesia ni Carly. Ako si Shipper Raya. At ako si Shipper VP and welcome to The Shivers! Yan, dalawa lang kami for this episode. Then, malaman natin mamaya kung tatlo. Diba? Pag We'll umabot see. siya. Pag umabot siya. Welcome to the show where we board the ship of love in all forms, here into the latest and greatest waves on the BLCs. So, let's get shipping. Habang wala pa si Kevin. Kung aabot niya sa... she's taking her time. You know, it's busy. It's a busy season, so give na natin yung I think nga, dahil ba Christmas? Yeah. So even for me, ganun din. So, and anyway, sige, ilayag na natin to with the Heartstopper Season 2, Episode 8 finale. Na yun nga, yung Runaway with Me ni Madam Carly. Story aside muna. Kasi, oo. Kasi for me, yun yung nag-stand out sa episode eh. yung pangit na pasok ng chorus. Pangit na pasok. Oo, kasi, well, nung nag-start yung season, may rumors na kasi na na may kanta nga ni Carly. Eh 'di ba medyo highlight din kasi ng show yung 'di ba yung soundtrack nung first season, especially nung first season. So nung syempre naman ako parang wow, paano yan? Paano kaya ang pasok ganyan. Tapos sabay parang what? Yun na yun. Yun na yun? Parang yung pasok nung scene kasi hindi mo parang kasi biglang cut to scene, I love you, halik agad si Nataw sa sina El, tapos sabay. Oo, tapos biglang chorus agad. Sana medyo may maayos na mixing. Napaka-critical natin sa pagpasok ng Runaway with Me. Sorry, it's it's Runaway with Me. Pero it's our national hymn. I get the moment and baka nga trinay like isabay dun sa height ng kiss nila. Pero Pero kasi yung masyadong isolated yung scene na yon for me. Nung nagkalikan sila, cut to, tuloy-tuloy yung Runaway with Me. Pero, ang scenes na is, nasa prom na. Oo, montage things na. Oo, montage. So, parang ang labo. Parang nag-dual purpose ka sa song Actually, na. saka parang biglang pasok si Tao sa si El doon na parang, okay, nag-uusap tayo, tapos tayo na. Oo. Medyo ang ang weird nung pasok, hindi naging
Basta parang siningit lang, yun yung feeling ko, parang siningit lang talaga yung scene. Or parang, maybe ang siningit yung scene prior. Kaya nagmukhang siningit Yung lang 'to. yung Yung scene kila Nick? oo. Ano ba yung scene nila? Hindi ba yun Yung yung ano, nagbabasa sila ng comments? oo. Kasi nga nag-out na si Nick. Oo, pero may sariling musical moment yun, eh, may sariling Yun scoring nga, yun, eh. oo. Tas 'di ba nagkaroon yun tas biglang pak, basta paso. Oo, weird lang. I But hate it. I anyway, hate the parang show dahil sa charot, hindi. agad-agad. Pero parang it didn't ruin the finale naman for me. Medyo Hindi. it ended how it's supposed to end. I feel like, na gano'n naman Agree. yung patutunguhan niya. Sobrang love ko yung after party, The after party? the after party na nangyari ng hapon. Kasi Hindi ako sanay sa concept after kasi party. maaga sila nag-start. So, After party tas may araw pa. maliwanag pa sa labas, oo. Oo. Tapos nakakatawa kasi yung alok ni basta during the after party natawa ako dun sa scene na nag-alok si Nick ng tea after na Hmm. magkaayusan nina Darcy. Si Dara Darcy. Tara sa kasi Darcy kasi, Darcy, oo. oo. Yun Tama na yung naman, ship oo. name nila, oo. Oo, Darcy. Tarsier. Tas Yung tawag sabay sa fans, charot. oo, parang parang nag-yaya siya ng tea, nag-offer ng tea, tas parang sige game naman sila. Tas parang cut to scenes na may mga bote na ng beer around Oo, kasi around the bawal atang ipakita yung consumption, I don't know. hindi, parang wala lang, 'di ba't hindi sila nag-stick with tea? Hindi, umiinom sila nung birthday, 'di ba nga, nasenglot nga si Sabagay, oo. Oo. So yun, tapos parang fine, pangit yung Pasok ng Runaway With Me, pero yung paggamit nila nung Seven ni Taylor Mm, Swift, sobrang bet ko dito sa After Party. si after party. Oo. Well, ako lang yun. No, Ikaw, kasi actually, ganun, parang most of the music naman kasi actually all season long din naman. It really fits. Kaya nga medyo nag-sore thumb din, like nag-stick out like a sore thumb yung paggamit ng Runaway With Me. I don't know, maybe mm, because I am also attached to the song in a way. So parang ilalagay ko siya sa hindi pedestal. Pero eh. hindi eh. Kasi yung Seven gusto ko rin eh, as a stan of As folk. a, Mm. as a folklorist. Oo. Yeah, but like everything else naman na paggamit ng music was fine. It was okay Oo. lang yung fit. But yeah, yun lang. Mm. Tapos dito na rin nagbitaw ng I Love You si 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 Charlie. Right oo. after yun yung sobra yung sa mga gusto kong scenes actually nung show, yung last scene na Mm. they sort of made a pact to be, or parang nag-demand sort of si Nick ng honesty kay Charlie, na parang if things get bad, parang sabihan mo pa rin ako, parang ganun. It wasn't naman a demand. I think like parang it's their form of compromise. Oo, yun Diba? naman. Oo. Kasi nakwento na rin ni Charlie yung niya, kung paano siya Mm. na-bully after niya mag-out. After siya ma-out. Oo. Oo. But yeah, parang overall, it's a nice season. It's a very mature season Mature, oo. But like, compared was it sa better than the first? Not so much. No. It wasn't, Yun, no? Parang it's sapat. Pero like, hindi siya spectacular enough to kind of beat yung naramdaman natin after watching the first season. ang galing kasi siguro hindi ko kasi alam kung i-unload pa natin to or hindi, but kasi ang isa sa mga na-appreciate ko Possible. sa season 1 is yung latag and yung pag-prolong ng kilig scenes, na alam mo yung parang may ng violin or something, May tapos may tension. mangyayaring oo, yun literally, no, parang yun yung tension na nagbe-build up. So parang Mm. gano'n. Tapos yun yung medyo wala dito na medyo lumabas
Lumabas Sa ata final once episode. and then lumabas sa final episode. Doon ko naramdaman na parang, andito na uli yung parang season na nilalat. Ay, parang, hindi latag eh. Ang tawag mo doon? Hinahain. Parang, parang gano'n. Naghahain. Mm. Parang matagal na and matagal na process ng paghain. Hindi kami namadali. Unlike the rest of the seasons. Kasi sobrang dami nilang gustong yun, kwento. Yun din. Parang I think pwede naman natin i-discuss yun pag in-unload nga natin. No? Or like if we do get the chance. But Kung magkakaroon. it feels like this season had a little bit more of a story to tell. Kaya din the pacing wasn't. Sana it was ginawa different. nilang 10 episodes man lang kung ganito karami yung ikakwento nila. Yeah, or at least some, kasi may mga ibang storyline naman na medyo masisimplify pa, I believe. Pero yeah. Sapat naman. Good ending. Or siya good datang closer. mahal yung budget nila sa Paris. Oo, kaya 8 episodes lang ang afford natin dito. Yun. But anyway, sige, try nating unload. Love ko pa rin to. Yeah. Yeah, still naman, para may special place in our hearts ang Heartstopper. Tara eh. Diba? Anyway, sige, try nating unload yan. Punta na muna tayo sa susunod natin nagbabagang baklita. Ang Mainit-init pang Only Friends, episode 7 and 8. I think perfect din na Tidal Wave Weekly tong dalawang episodes na to together. Kasi nga it's the miseducation and the psychification. And the psychification of Mew. Gusto ko na sobrang gusto ko na nakita na natin yung bad side. I mean, we've seen it. Is it really bad? I wouldn't say it's bad. Kung merong... Pagdating na episode 8, it is. Hindi rin. Alam mo kung meron nga masama dito. Kung meron naging masama dito sa dalawang episodes na to, si Ray. Si Top? Yun isa pa si Ray. Well, si Ray masama naman na talaga siya. Mamaya si Top, sige. But like, ang kasi, sobrang parang bumalik siya dun sa sakit niya from before na nililid on niya lang si First. Tapos pinapursue niya si Mew. Ang difference lang this time, yung reception ni Mew kasi mas open na siya to receive kung ano mang gustong ibigay ni Ray. Mas receptive na si Mew. But I feel like Ray kasi, or Ray's character, has always been like that. So medyo may expect na natin yun sa kanya. Yun talagang nag-turn for the worst in these last 2 episodes was Mew talaga. I don't know if it's on purpose or... Is it not? Yun din eh. Kasi sumubok lang mag-Yossi, bad na kagad. Girl, hindi lang Yossi, nag-drugs pa siya. Recreational drugs. Is it really? You snort it into your nose? Is that recreational? On the surface, it doesn't define yung morals ng character if you try something out. It shouldn't, but still, like trying something that's innately, supposedly illegal in the first place, isn't that already bad? Parang hindi ba dapat nasa moral judgment mo na to not do it? I don't know. There's a thin line naman with cocaine and cigarettes. Both can kill you. Pero bakit? A vape then can kill you, but yeah, but at least like one is specifically illegal. So isn't that at least crossing a thin line at least? A thin line na na a lot of people have been crossing, hindi lang. Yeah, hindi lang naman sila. But like I'd still classify that as really turning for the worse. Nung nakita ko, parang, although nung preview kasi parang papunta, parang gano'n na nga yung parang doon na nga papunta. Pero parang ako, hindi. Hindi pa yun. Hindi pa yun yung, parang hindi yun yung magpapatip ng scale for me. Hindi pa, but like, it's there, it's starting. Buti sana kung meron siya pinatay na tao.
both are illegal. Oo, di ba? Yun Pero lang, kasi pagiging masama niya, coaxed by Ray eh. Parang hindi, well, alam mo that's yun? true. That's true. Na parang without Ray, I don't think Mew would have gone that direction. Diba? Right? Na ano lang siya eh, na nagoyo lang kasi medyo sumusunod siya sa yapak nung friend niyang for him, parang ang taong laging nandyan. Yeah. Diba yun Saka yung gets term? ko yung parang okay, yung goody two-shoe persona ko didn't work out so well for me. So parang why am I limiting myself to quote-unquote experiencing life? Parang possible logic Diba? Parang ganun ng eh. character yun eh. Oo. But Tapos nataon lang na sobrang lala nung nakasama ng tao. Like, kunyari kung bad influence na talaga si si Ray. Oo, yun na nga. Kasi kung kunwari si Neo yung nakasama niya or isang taong tulad ni ni May Botton Boston. O, na edi naging hindi lang pakantuting yung bitch na lang siya. Ganon. 'di ba? Parang Oo, true. I think naging malleable lang masyado si kasi nga vulnerable kasi nga nasaktan siya Nasaktan and siya. everything. But Oo. wala na. I feel like you could make better choices. Yun lang yung ko kay Mew. Lahat sila can make Actually, lahat naman sila can make better choices. Lalo na si Nick, na hanggang ngayon, like, 8 episodes in, bobo ka pa rin for Boston. Talaga ba? O yung iba, inaabot ng taon. Well, true. Can't see the signs, diba? Rose-colored glasses, can't see the red flags. Pero, isa pa yun kang lang. bakit dyan ng chicken choy spicy. 8 pieces po. Oo. Pero yun lang din, parang for me, in terms of the story, napag-iiwanan din si Nick. Kasi everybody is parang starting to open up, may konting progress, but si Nick is tangap pa rin for Boston. Uy, meron slight. Di ba in-introduce na nga yung kanyang boss dun sa, yeah. oo, yung kuya ni kuya ni Xylom. Kaya ayun, naalala ko na kung anong masama kay kay Mew. Na-enjoy ko actually pagiging bitch niya, lalo na kay I love it. Top. Kasi parang I would be the same way dun sa isang I tao know, like, we love nanloko petty sa girls. akin. Sarap. Oo, oo nga. I love petty, oo. Kaya pala kasi I was rooting for him kasi nga petty rin siya like me. But also, yung lengths that he went through para takutin si Boston. Na kinuha niya yung video kay Gab, tas ninakaw niya yung video, tapos tinakot niya si Boston sa harap ng tatay niya, tapos hindi rin pala ipapakita. So parang ba't ka pa nag-effort? Hindi, like, he really wanted to get into Boston's head. May gigil. I love na talaga siya. Hindi sapat yung pagsipa lang sa sa pool. Pero yun nga, kung ako yun, hindi ako mag-e-effort pumunta dun kay Gap. Kunin yung video ko, hindi ko rin naman ibibigay. Pero I guess may ibang paggagamitan. Oo. For yun, ang tawag doon? For backup. Saka emotional torture yun eh. For Boston. Oo! Hindi nga niya alam na di ba? Na? Pinakita ba ni pinakita ni Mew yung video na nakuha niya kay Gap. Hindi, saka aware si Boston na possibly hindi binura talaga yung video. Oo, yun nga, alam niya talaga yun. Oo. So alam niya it can still exist. Oo, pero kung hanggang dun lang yung gagawin ni Mew kasi, dun sa kung anong ginawa niya no episode 7, parang hindi niya na kailangang puntahan si Gap. Pero I appreciate it kasi naghubad si Drake. So parang, ulit. Oo. So thank you. Thank you. Pero yun din, actually isa pang napag-iwanan na character in terms of like exploring the narrative
is si San. Hindi kasi siya kumakanta eh. Oh, nag-attempt siya kumanta ng Exo Days. Oo. Pero ganun din eh. Although gusto ko na medyo resistant na siya kay Ray. Mas ano siya, parang she's a stronger girl than than Nick. Than Nick. Pero obvious na gusto pa rin niya, pero parang okay lang. Usapan natin hindi eh. So, I'll be strong. Ano pa rin siya? Marupo ka pa rin, girl. Kahit na nag-resist ka night, oo. Pag natibag ka pa rin ni Ray, marupo ka pa rin. So, totoo. Pero at least like alam ni Sand na okay, andyan na si Mew eh. So, bala ka. I'll do what I wanna do. I mean, kung actually, yun yung pinakaayaw kong ginawa ni Ray nung party. Bakit mo babakuran yung tao? Oo, tapos medyo pogi yung kausap niya ha. Ni Sand. Pogi yung kausap. Si Freddie Mercury, number 2. Na si first pala si Freddie Mercury. Hindi nag-register sa kasi wala man lang yung kasama, yung kausap niya may beard eh. Nung nakita kong may dala siyang denim jacket, doon ko lang din na-gets. Kasi nung una nakasando lang talaga siya eh. Kasi nung ganun talaga yung look. Yeah, yun yung look. But like, pero kasi wala siya ng facial hair. Wala siya ng facial hair, oo. Kasi na-gets ko kagad doon sa kausap niya eh, na siya si Freddie Mercury eh. Kasi nga. Pero parang may dala siyang something na prompt ako na okay, gets Freddie Mercury. Ako hindi, na-gets ko na nung kausap niya na parang, ay, ang galing na parehas tayong Freddie Mercury. Doon mo lang na ako. Also, yung costume sila, ang cute. Sobrang perfect na Detective Conan si Nick, ha? Oo. Siya yung Detective Conan. Sobrang on the nose nun. Kasi cute. Anong cute niya? Hindi, sobrang on the nose nun kasi CCTV niya si Boston. Oo nga, oo. Tapos, si Ray saka si Mew, sila, Joker and Harley Quinn. Oo. Which is tama din kasi nga ito na yung psychification of Mew. Oo. So, talaga. Nag-Top Gun siya, di ba? Oo nga pala, kasi nga top. Oh my God. Was a pun we didn't expect, but like, surprise! Wow. So, ayoko yung pagiging Santa niya. Since alam mo, ayan na, mapunta na tayo kay Fourth. Go. Ayaw mo yung pagiging kasi parang Santa, gano'n? Oo, yung parang, huy, huwag ka ganyan. Parang kung paano si Bok sa kanya nung umpisa, na parang, huy, huwag ka ganyan, huwag ka mag-drugs. Tapos, titigan drugs. Parang gano'n naman si Force this time, kay Mew. Una sa lahat, ano karapatan mo, girl? Pero, hindi rin talaga. Feeling ko hindi rin talaga. Kasi like, okay, ni-raise niya kay ang pangalan ng isa nilang kabarkada. Si Chuam. Ni-raise niya kay Chuam yung concern niya na okay, sumasama na, I think, nagdodroga si Mew. And then how convenient na ma-invite siya dun sa party, may dumating na police kung kailan siya yung nag-tip, no? Feeling ko siya yung nag-tip eh. Kasi wala na si Mew dun sa kwarto eh. At alam nating si Ray yung nandun sa kwarto na yun. Fast out. Possibly talagang mas-square na. Tapos may dala kang pera. May handa kang pera pang dilihensya dun sa Or baka sanay na siya kasi may possibility na sanay na siya kasi matagal na rin siya nagdodrogas. Parang baka alam niya yung galawan kapag na-raid. Parang ganun. But still, would you kahit ito like lagay mo yung sarili mo sa posisyon ni Top, magdadala ka ba ng random envelope ng ilalagay ko talaga yung sarili ko sa posisyon ni Top. Well, pero like talaga magdadala ka, alam mo nang okay, sige, kahit ginagawa mo siya, kahit nag-illegal drugs ka, pero alam mo you're trying to protect somebody from doing it. Magdadala ka pa rin ba ng random wad of money just to save what other people who would possibly do drugs in a party? Premeditated.
Oo, wala siyang ano dun eh, wala siyang responsibility dun sa party na yun eh. Kahit na sabihin mong hindi siya nag-parade nun, hindi kabit sa kanya yung party eh. Sino lang ba Pero siya sabi dun? nga, di ba, may noise complaint. So siya yung nag-file ng noise complaint. Okay. Could be, but also, isang anggulong tinitingnan ko, baka nga naman this time, ano, parang yung intentions ni Top kay Mew is very very sincere, na as in medyo yung efforts niya na magsanta santita medyo ano naman, medyo coming from, Sincere. medyo sincere, but also hindi lang nagwo-work for him yung situations kasi hinahabol na siya ng karma. Kaya No, hindi talaga mag-work sa kanya yung situation kasi basically, naipit siya eh. no, I mean hindi lang with the raid, pero yung efforts niya to try to be with with Mew, parang feel ko na nahahadlangan lang ng karmang sinisingil sa kanya from the things he did before. Before, Parang gano'n. yes. Parang sabihin mo man na sobrang bait mo na this time, pero kung masama kang tao, bago mo makilala si Mew, kung may karma na hahabol sa'yo from your past, parang it'll Eto catch na up with yun. you. It'll Oo, catch up with you one way or another. eventually. And baka Gets. madadamay lang si madamay lang si Mew. And yun na nga yung nangyari. Yeah, so it's possible naman na parang Top is coming from a place din nga of goodness. O Na yan, parang, binibigyan ko na siya ng benefit oo. of the doubt. Ta- Sure. Tama naman. I mean, like, I agree din. It's possible na parang he's not that evil, maybe just to a degree. Pero I just feel like meron at meron pa rin nga. Kasi nga, eventually, yung karma niya, habulin din siya. So, meron nga. Diba? And I say deserve. Kung Well, mahabol siya ng karma sure niya, I naman. say sana earlier pa. Kasi Oo. talaga, so at this point, ang pinaka-kontrabida pinaka masama na talaga sa akin is si Ray. Si Ray. Oo. Oo naman. I mean, andyan na lahat ng signs eh. Siya talaga yung parang medyo lost cause na nga. Medyo mahirap na kasi yung iba-iba rin kasi sila ng brand ng pagiging manipulative. And for me, ang pinaka-forgivable for some reason, pinaka-forgivable si Botton. Actually, yun nga eh, Kasi nagmumukha pa ngayon tuloy na si Boston na yung pinaka least problematic of them all. Di ba? Kasi ano lang ba gusto niya? Kantutan. Oo. Tapos Diba? lahat naka-anchor doon. Hindi, saka actually, kung titignan mo, ang hirap i-blame ni Boston for quote-unquote what he did to Mew. Kasi nandun siya sa posisyon ng outsider siya eh. Oo. Pinaboran lang naman siya ni Top. Well, pinaboran So, talaga siya. talaga, like big favor. Pero dun sa, kung usapang moral high ground na lang din. Ay, Yes, balloons tayo. kasi nga pala yun sa Mac OS pag nasa usapang na lang din tayo, nasa usapang moral high ground, sa kanilang dalawa ni Top, mas mas may responsibility si Top over that decision. Oo, kasi siya yung may jowa or siya yung nanliligaw ng ibang Siya yung tao. nanliligaw ng ibang tao. At siya yung pumayag at pumunta doon. Oo, siya yung bumalik eh. Kasi libog na rin siya. Correct. Alam na alam yan ni ni Botton at inano lang niya yun. Tinake advantage lang ni Boston yun talaga. So, Mm. akalain mo yun sa evilness chart? Or Gusto ko yung binibigyan natin sila ng the level. Oo. ng level and ng excuses. But lahat sila, I love it. Lahat sila makalat. Oo. Mm. Yun. Ang inaantay ko na lang is kung magkakaroon pa ba ng kalat si Chuam sa si April. Wala, feel ko sila talaga yung moral compass kasi Sila talaga yung nga, oo. Di ba katip kasi nga pati sina Jenny saka yung pogi niyang jowa nag-break sila. Medyo out of nowhere yun, pero ang gandang touch nun sa narrative ni Ray at ni Sandy.
pala. oo. I think, oo. I think plot device lang sila for ano. Which is sad. Oo. Kasi gwapo-gwapo nung isa. Totoo. Kung sino man yun. Pero Kaso kung C malaman din ko yung lang pangalan niya. Kung malaman kong below 21 siya. Hindi, sige. Never mind. Check natin ngayon. Sige, habang nagkikwento ka. Ilang taon na ba tong scene na to? Ano ba kukwento? Wala na. Yun nga, yung pagiging plot device nila. Parang, it's nice na they also saw parang konting airtime. Oo. But also, nung nagyayakapan si San saka si... T pala. T Teradet. Wala siyang age dito sa ano. That's nice to know. That, bigla lang lumabas sa isip ko yung The Shipper. Kasi doon ko huling nakita si P. Jenny saka si First together. Together. Oo. 22 siya. Okay. Hindi na rin. Not for you. Pero 2001. So, kahit sa akin. Pass. Pero cute siya. Fairness naman. No, anyway. Next. Yun. So, yeah, tignan na lang natin next week kung ano pa. Kasi mukhang more kalat next week. At excited ako sa magiging turn of events for Nick. Sana no. Kasi more katangahan. Step up tayo. Hindi, pero more katangahan eh. Step down yun eh. But yeah, next week na natin pag-usapan. Kasi nga magkakaigihan na sila ng kanyang boss. Oo, correct. Yeah. So, next na tayo na nagbabagang baklita. Ang Dangerous Romance naman, episode 6 and 7. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends and my flashbacks. Sobrang ganda nung recent episode. Sobrang hate ko yung episode 6. Kasi ang daming flashbacks. Half ng episode ng 6 ay flashbacks. But I think kasi yun nga yung brewing into the idea na baka medyo de-defend ko ng konti. Kailan nga ba sila open house? Episode 5, di ba? 5, oo. Na feeling ko, ginawa yung ganun sa episode 6 para ipakita yung process ng realization ni pangalan ni Firth dito. Pangalan ni Firth dito? Kang. Ayan. Pinakita yung process ni Kang of realizing na maybe si Xylom talaga yung gusto niya this entire time. Feel ko pwede naman mag-focus na lang na parang siya nga yung wind beneath his wings by Bette Midler. na pinakita doon sa yung bago siya sumipa para maka-goal. Tinignan niya si Xylom na chini-cheer siya ganyan, tapos parang doon siya nagkaroon ng strength to move forward and kick the ball or something. But also kasi ang sa akin naman yung flashbacks kasi una sobrang dami, pangalawa kakapakita lang nung eksena sa previous previous segment. Flashback mo. Tapos inulit mo pa within the episode. So parang, I'm sorry, it's bad practice na mag-flashback ka ng iisang scene. More than once. Flashback mo na flashback mo pa. Oo. Parang ang labas kasi noon, parang nauubusan kayo ng material. Oo. Medyo hindi na siya pag-reiterate. And so, overused yung flashback na. And it's not like time traveling yung concept mo para magpaulit-ulit. Hindi naman to Groundhog Day. Diba? Wala naman gano'n. But yeah, actually, yung episode na yun, episode 6 was kasi lang yun lang naman yun yung pag-realize ni Kang. Oo. Ang nagustuhan ko naman dun sa huling episode kasi hindi siya yung tipong pag naging kayo, kakalimutan mo na yung atraso nung isa. Totoo, bumalik yung palaban na Xylom. And parang medyo in a iba different approach. In a different light. Kasi parang
pinupush siya na parang ang dami yung kawalangyaan na ginawa sa amin. So Kawalang parang, ya, grabe naman yung atraso lang, gano'n. At girl, sabagay, sinipa, kinakain yung ticket ng concert sinapaksa ko. pa, o di ba? Okay. It's all coming back to me Atraso now. lang. Atraso lang Nag-flashback. yun sa'yo. Hindi. Kawalangyaan Di nga. ba? Di ba? And actually masyado pa akong forgiving si Sairo kung tutusin. Pero kasi nga mahal na niya. So, ang galing nun na parang hindi siya nagpakalunod agad sa pagmamahal ni Kang. Sabi niya, "Oh, wait, meron kang meron kang mga maling ginawa." So parang, and natuwa naman ako kasi G naman si Kang, tas parang naisip pa niya na parang hindi niya idadaan with his privilege. So tumulong Kasi siya without sinabi din ni Xylom sa kanya. Sinabi niya kasi, wag mong tapunan ng pera, parang gano'n, di ba? You can't buy your way in this. Oo, pero yung naman, yung kunyari doon sa supplies, yung paggulat. Supplies. Para doon sa sports, kineme. Di ba, sobrang nag-commute din siya and all and everything. Tapos hindi niya kinaya. Oh, Oo. Nagutom si kuya mo. Hinimatay. Oo. Yeah, pero And, go. Yun. Go na. Ikaw na. I mean, ako, yun nga, gusto ko yung approach na ginawa sa kanya ni Xylom na hindi porket mahal mo na rin ako, magse-celebrate na tayo. Hindi tulad nung isang couple na pag-uusapan natin mamaya, masyadong lupok. Yeah. Diba? Yun next. Diba? But yun nga, Xylom stood his ground na parang saka hindi lang dapat ako yung ligawan mo. Gusto ko yung ganong approach. Yun na nga. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Making friends forever. Friendship never ends. Yun sa kanilang tatlo yun. But, ang ano ko dito, ang naging kulang for me sa episode 7 is... Flashback? Hindi. Well, na-miss ko yung flashback. Kasi wala at all. Na-miss ko. Pero parang hindi, nawalang regard si Pimpha sa formula. Kasi alam mo, yun pa eh. Kasi pwede namang hindi na siya sumingit eh. Pwede hindi na siya pinasingit at all. Hindi. Pero ginamit siyang tool talaga eh, na parang sabihin, ay hindi, ano lang yan, yung nararamdaman mo, societal conformity lang yan. Bakla ka talaga. Ganon. Possible. But pero, like, di ba nabura kagad eh? Oo, nabura kagad. And kahit nasabihin mo yun yung magiging approach kasi ni ate teacher para i-comfort si feel ko hindi naman kailangan niyang manghimasok sa dalawang lalaki para i-comfort. At hindi kailangan mang-groom ni teacher. Medyo gano'n eh. Siya 1 year lang ang Hindi ba parang high schoolers to mga to. So 4 years yun. Wala kasi sa itsura ni teacher na matanda siya eh. Kasi pakabata niya tignan. True naman. Oo. Sige, abangan natin yan kung groomer nga si ate. Hindi naman joke lang yun. Pero wala lang. Well, ano bang age ng high school ngayon? Yeah, since you put it that way. Legal na ba sila? Hindi ba college? Hindi naman graduate si Atsi. Yun nga, college. Pero kung kahit 4th year college siya, 4th year high school tong mga to, 4 na taon din yun. Alam mo, labas ako dyan. Ewan ko. Like, naisip ko na. Sa lahat, wala na ako sa high school and college. Wala na rin naman sa market noon. So, oo. So, pero ako malaman kung if ever lumabas yung ages nila, doon na natin masasabi na, groomer nga. Abangan natin yan, mga sa mga susunod na episodes. Oo.
groomer or hindi groomer. Hindi, ewan ko lang, parang feeling ko lang I wanna be careful with that kind of storyline. Kasi Minatos Laundromat nga, tinirada natin kasi hindi pa siya 10 years 18. yun. O, Oo. tas 10 Kaya years. yung Kiseki din naman. O, ikaw na lang naman nanonood dyan. Nanonood ka rin. O, groomer din yun. Sinimulan ko, hindi ko naman alam. So, kaya tinigil ko before I even found out. Ibang usapan na panoorin yun. mo. Ibang usapan na yun. Ibang show na rin yun. Later, Mm-mm. we'll go back to that. Ayun. Ano pa ba meron dito sa Sa Dangerous Romance. Inoperahan si Lola. Pero parang lang din. Oo. Nilagyan na sa Lompas. Tapos Sinalonpas lang, okay na siya. Oo. hip replacement yun. Girl, totoo. Parang, not that easy, ha? Ayun pa. Tapos dahil pumasok na si Saifa sa bahay, is this some parasite situation na may gagawin ba si Hindi, Kuyang masama? Feel ko baka hahabulin nung nung loan sharks si Kuya dun sa bahay ni na maybe. So, siya ang danger sa romance nung dalawa. Siguro. Nabuwag na nga yung theory natin na tumakas sila kasi yun lang pala yun. Yung lang pala yun. Mag-shopping lang pala sa Pratunam. Shopping, palengke lang. Mamamalengke lang pala sila. Yun lang pala yun. Oo. Ang cute though nung scenes na yun and pati yung nagsama-sama sila sa club kasi parang bukod sa ni-reconcile sort of ni Kang yung sarili niya dun sa friends niya na si Jauma pa saka si Mark Wynn na buo na rin. Oo. Riza May. Na sobrang love ko si Otto dito. Mm-mm. Kasi parang siya yung pinaka receptive. Fair. Yeah. Sa olive branch na ino-offer niya na parang, pinakain mo sa akin tigaw pero andito tayo sa club ngayon, ang saya-saya. Parang gano'n. So parang natuwa siya. Hindi, saka siya yung pinaka-fair sa judgment sa kanilang lahat. Well, siya yung wala kasing kapares. All true, oo. So, medyo moral compass din siya dito. Oo. Is he? I think so. Well, a better moral compass than Kuya. But yes. Yun, na-appreciate ko yun. Tapos parang may police din pala dito, no? Oo, na-raid din yung club. Pero sila naman, underage drinking. Oo. Hindi ko alam. Puro raid. Ano bang meron sa GMMTV na yan? Oo. Isa lang yung nagsulat. Charot. Nagkataon na What if? Parang she's in the mood for police raids. Oo. This week. Oo. Yeah, but anyway, ano ba nasa preview nito for next week? Hala. Kalimutan ko na. Kasi ito yung pinapanood ko kagad eh. Ako rin eh. So nawala na sa isip ko. Well, sige. Anyway, abangan na lang natin next week. Yung sila na nagbubugin na. Kaya na niya eh. Yeah. Oo. Punta na tayo sa next nating nagbabagang baklita. Ang I Feel You Linger in the Air, episode 6 and 7 na yun nga, may gay bar in Christmas, tapos homophobia, buhay na buhay pa rin. Anong buhay na buhay pa rin? Buhay na buhay. Buhay na buhay na pala. Well, it never died down naman ata. Well, but also, hindi rin naman ako familiar sa history of Thailand na but also dihap to na medyo 'di ba nung lovely writer kasi very nila yung industry, 'di ba, yung BL industry. Medyo critique nila. Critique nila. So parang napaisip ko how truthful ba yung portrayal nila of homophobia. Kasi ang alam ko lang na way of homophobia dito sa Pilipinas kasi is through Christianity. Since hindi naman
sila Christians doon. Well, hindi siya apparent doon sa lingam na Christian sila. So parang hindi ko alam kung saan nanggagaling yung yung homophobia. But like it exists sa sa mundo nila. But also ito yung best talaga for the past 2 weeks for me. Actually, these 2 episodes sobrang ibang level yung gawa dito. But sige, touch on ko more. Balikan ko lang yung sa homophobia. What is with me Homophobia? today? Homophobia? Thailand yung- tayo, hindi Vietnam. Homophobia nga yung sabi ko. Oh. Yun, yung with the homophobia thing. Naging curious tuloy ako. Like, I kind of also want to learn about the queer history ng Thailand. Kasi sa atin, parang feeling ko naman as a Filipino in the community also, medyo dapat may idea kayo or alam mo na yung queer history mo eh. So yun, naging curious din nga ako tuloy. Like, how did it go for Kasi them? yun yung build-up nung dalawang episodes. Kasi parang yung pag-set ng mood na parang ang pinuntahan natin, punta tayo sa isang lugar na masaya, ganyan. But like other than that, parang slowly nagbe-build upon siya na unti-unti na parang dito pumupunta yung mga taong hindi nila ma-express yung sarili nila outside. Yeah. Unti-unti tapos sabay yung yung pag-describe kay ate girly na sumasayaw na the Emerald Queen ba yun or the Green Queen? Oo. Yung pagsabay sa kwento niya and then yung pag-amin sa feelings na gusto ni Kuya mong James James. Oo, ang ganda ang ganda nung flow na napakabagal but like Oo. Actually, yung buong parang ilang bodies worth na yon of the episode sa episode 6. Yung basta nasa bar lang sila. Ang tagal nun eh kasi parang from the start, tagal. diba? Oo. Ang ganda nung flow nun, nung direction nun. Yun nga, yung lahat ng elements ng story in that portion, galing. Oo. Pati, yun din kasi parang yung pag-amin ni James wasn't just pag-amin but also parang nag-ano siya parang nag-ano rin siya ang tawag dito. He made sure na parang basta parang hindi siya masamang tao. Kasi parang andun pa rin yung thought na parang baka ang sinasabihan ko na gusto ko baka homophobe din. Parang gano'n. May ganong akong nadama kay James. Oo. Pero yun din eh, yung pag-amin niya, yung pag-out niya din kay ba't ba nakakalimutan yung pangalang mga characters ngayon? Kay Jom. Yun din yung pag-introduce niya doon sa bar as a safe space. Oo. Parang basta may tanong si James parang ganito ka rin ba na kailangan o basta something na kailangan na na hindi ka free na ipakita kung ano ka talaga. Parang gano'n. Ang ganda ng writing din talaga. Ang ganda ng linyahan nila dito. Actually. Tapos yun, like, yung pag-play ng part nga nung gift na ibibigay dapat ni Kunyay kay Jom. Yun din eh, parang may stack of emotions din doon. Nabigyan siya ng pressure, nagbigyan din siya additional motive ngayon to actually fully realize his feelings, which brings us to episode 7 na parang eto na, actually 6, end ng 6 to 7. Na yun na, nagkaaminan na and nagkayayaan ng maging ito yung if you wanna be my lover, pero you don't need to get with my friends because I am a time traveler from the future. They don't have friends. Yun, ang ganda kasi natapos yung episode 6 na nag-kiss na sila and parang doon lumabas yung drawings din, di ba? Kasi ang ganda nung pagselos ni Kunyay. Sa 6 nga yung drawings.
Yung sa akin pagselos niya na parang yung kino-corner siya sa poste na parang hindi pa ba enough yung yung parang gano'n, hindi pa ba enough yung mga poems, gusto pa bang tulaan kita? Tutulaan kita. Tutularin po. Oo. Oo. Magtutulaan sila. Pero yun din yung napansin ko sa character ni Kunyay, or maybe like sa factor na rin yung pag-arte ni Bright sa kanya, or yung pag-realize ni Bright sa character niya. But yung answer dun sa tanong na yun is yes eh. Na parang yes, kulang pa. Kasi Yai has always been timid. No, kasi hindi ba it's a sign of the time na ganun talaga sila mag-express ng ng feelings? Partly yes, but like again, your audience isn't of the times. Naman. Pag nag-period drama ka, baka kailangan... Hindi, not us. I mean, yung audience nung The Moves niya, si Jom mismo, ay hindi naman galing doon. Hindi naman niya alam. So, iba yun nga, hindi niya alam. So, 'di ba, yung pamamaraan ni hindi Kunyay, hindi alam ni Kunyay. Hindi rin alam ni Kunyay. Yun nga, so hindi din talaga mag-work. Kaya for me, parang, yes. Hindi yun enough para kay Jom. Para mapansin yan ni Jom. Or para... galing siya sa club culture na lang, tapikan lang na. Okay na, gano'n. Okay hindi, na. Dadalhin mo lang sa banyo, tapos kayo na. Charot. Okay, para may paghugot. Ang daming factors nun for Jom. So parang yes, kailangan mo nga maging mas forward than that. Hindi so, parang it defeats yung theory mo lang. Na magkaibang tao. Hindi, magkaibang tao, pero consciousness nung future Jom yun eh. Pero kasi kung yung consciousness ng future Jom yung nagpatakbo nung timeline na yun, and yung circumstances nila na pag-meet. Di nasan yung Jom na pinalitan niya? At kasi yung Jom na nakilala ni Kunyay knows how to speak English. Future Jom yun. Knows how to to use the typewriter. Future Jom din yun. Knows how to draw. Yung drawing style niya is very future Jom din. Yun nga. So, is it really a consciousness or talaga nag-overlap na yung timelines and it's just him din talaga? It's possible din naman na parang siya pa rin yun. Like, I don't know, but I feel like may existence siya on both timelines naman kasi. Iko nagganon na yung timeline. Bakit it's like a timeline that loops back on itself? Yun ang ginagawa ko. Thanks for pointing it out. Ayun. But anyway, yun, sige, talo na tayo sa episode 7 naman ito na feeling ko may mga nakalimutan ako sa 6, pero ang ganda ng 7. Ganda ng 7. Ang ganda ng 7. I mean, hindi lang dahil sa naglingam siya. Self-lingam. na ang hot nun. But like, yung start together din sa pagmasahe. Oo. Kasi na-L siya masyado. Oo. And ayun na, I think yun like yung sinasabi mo dun sa yung kanina sa episode 6 na aware si Jom kung ano yung limitations nung time nung past and yung time nung past. So parang 'di ba? Kasi nga kung nasa present time na yun, pag ganong kainit na yung mga galawan, something else na yun. Oo. Ayun, good as rarachada na, gano'n. But like dito talagang nag-pull back siya and tinapos niya yung business sa kwarto niya. Oo. Pero ang ganda na pinagpatong yung dalawang scenes na yun together. No pun intended doon sa pagpatong. Ang ganda. Pinatungan niya talaga, no? Ang galing ng pagpatong din niya. Ang galing ng pagmasahe niya. Ewan ko, the specific decision making
in the production process. Yung direction ng buong eksenang yun, ang ganda. Ang Ang ganda. galing. And gentle reminder lang po na yung isa lang director na I Feel You Linger in the Air at Hidden Agenda, ha? Same guy. So, may favorite Hindi child lang yun talaga eh. siya. And speaking of, yung shot, shinare ko sa GC yun. Gusto mo i-flash? Charot. Flash natin. Charis. Anyway, hindi. Yung scene na nagsa-start na mag-oil si Oil ni Yai yung oil sarili niya. Sarili niya. Tapos, napapansin Kausap niya niya si sa Jom. likod, through the mirror, na sumisilip si Jom. Tapos, parang nung tinawag niya yung attention, yung shot ng mirror sa tabi, yung tiny mirror, andun si Jom nakatingin. Andun si Jom. Oo, tapos sabay nandun sa big mirror yung reflection ni Kunyay. Tapos nag-uusap sila through that. Basta ang ganda nun. Ang galing nun. Yun nga, ang again. I swear. Bakit? Direct? No, I think after nitong eksenang to, napagod na si Direct. Tapos meron pa siyang yan, Hidden Agenda. So, parang sabi niya sa assistant niya, ano na next dito? Pwede na to. Direct, meron pa ho tayong 12 episodes ng Hidden Agenda. Parang, ba't ni-reveal na natin yung agenda, Direct? Itong season po to, hindi to our sky. Anyway, going back. Kasi, ang galing niya mag-non-linear doon sa na yun. Tapos, going into the party, ito medyo naging standard storytelling but I think kasi pinupush na natin ulit yung story forward na yun, nire-re-establish. Kasi I think too early din in the story to unang na-touch on. So, nire-re-establish na Jom isn't like the poster child talaga that his parents expect him to be. So, di ba nandun yung si Kunyay. Nandun yung isang assistant na pinagpunong abala ni tatay sa di ba? Sa party. Ang gwapo, by the way. Actually, who's he? We wanna know. Is he? Is he old enough? I guess so, because you know, working. Definitely not child labor. Matanda na siya. He's old enough. Mukha naman. Okay. Yes. Diba? Ayun, tapos diba, yung discomfort ni Kunyay the entire time. Tapos yung awareness ni Pung kay kapatid niya. Was there like lahat ng tension talagang directed. Kasi napaka-tense ng party na yun for the family and the relatives. Si Tito na feel ko siya yung gusto ko yung linya ni Tito doon. Yung tinanong siya ng kailan ka po dumating dito? Sa party o dito sa second floor? Ulul gago. He's seen more. Mosang to. Bakla ka rin eh. So, gano'n na yun. Definitely, may nakita siyang hindi niya dapat. Pero, yun. Also kasi, itong dalawang baklang to, di rin lang... Actually, pati si ate, di rin marunong mag-iingat. Kasi ang ingay... Also, first of all, the walls are thin. For sure. So, especially dun kay ate girl kasi dun siya sa bahay ni di ba, ni Robert. So, yung bawat kibo niya, maririnig yun. But also, ang ganda ng scene nung sila ni Moy in the scar and all and everything. Tapos ang gandang pasok din ng storya nung dalawang Shiboli Bambam sa start na naging na ibalita. Kasi parang ang galing na device lang din kasi nag-start ka sa bari lang ganun. Tapos yung mga sumunod na scenes, etong ang dalawang baklang to hindi marunong mag-ingat. Naku, ano-anong ginagawa sa labas out of everyone, out for everyone to see. Parang yung dalawang magkapatid. Talaga, papatamaan ko yung anak ko. Ganun si daddy.
Tapos yung basta yung fear na yun hanggang doon sa dulo, hanggang hindi ko nga masyado na-enjoy yung kiss nila, Sa yung tingin The mo. Notebook kiss by the end. Kasi parang feel ko, what if may May biglang may nakakita, sumigaw? oo. Oo. Or, hindi, I'm sure may makakakita. But like, what if may baril? May baril. O may baril, tapos barilin sila. Parang ganon. As what happened nga dun Yeah. sa dun sa start. Parang instead of kilig yung mararamdaman mo, ang mararamdaman mo ay But maybe that's the point. takot. Maybe that's the point. Kasi that's really how it is Sa for bagay. us. For us For gays us. na Oo. kahit nakiligin ka, nandyan lagi yung fear na you could get hurt. Actually. Diba? Good point. But also, ang ganda nung prod. Ganda nung prod nung sasayawan. Yung sinasayaw ni Kunyay, si ate girl, na Oo. warm lights, ganyan. Tapos all eyes on them. Tapos sabay after nun, nung nasa hardin na sila nina Jom, sila naman yung nagsasayaw doon. Nagsasayaw sila ng El Bimbo. El Bimbo yung Oo. sinasayaw nila. Magkahawa. Oo. Kamay. Tapos yung spotlight na Ang galing nung light, imagination. Oo. But like, it's the same spotlight din naman na ginamit ng iniba lang yung yung tone. Kasi cool. Kasi ito, cooler eh. As in, pure white eh. Oo. But also, ang ganda nun. Kasi tinitingnan ko, CGI ba to or what? I think yung race medyo CGI. Pero hindi, ang ganda rin kasi ng tama ng ilaw. Feel ko ang init nun. Hindi, ano lang yan. Hindi fog eh. May tawag kami doon eh. Ano? Basta parang yung pang mist, pang pakapal ng hangin para ng talaga race. Mag-register yung race. Mag-register yung race ng ilaw. Yes. Oo. Pero ang ganda nun na parang ay ang galing, hindi hindi nakadepende sa tawag dito, sa effects kasi ginawa yan ng ibang BLs eh. Hindi, ito mukhang practical yung ilaw. Oo, yun practical effects. Oo. But yes, ang ganda. Sobrang ganda lahat. I swear. Ito talaga yung vest. Sabi mo, homophobia. Iba po yung vocabulary ko tonight. Pero yun, may ganun eh na basta ang galing nitong I Feel You Linger in the Air ngayon. Ang ganda. Kahit nasabi mo nga napaka-straight nung dalawang bakla outside the show. Well. Oo. But like, ako, medyo nabawasan din dito yung pagiging patwitams ni Jom. Kaya na-appreciate. Pero ano din eh, no? Nawala din ulit yung the timeline thing, yung shift kay Jom. Kasi hindi siya nag-drawing. Oh, but like, nawala na ulit sa kwento mo for one episode. Or an episode but like, lalala pa yan kasi nga nasa trailer eh, yung parang yayakapin niya tapos unti-unting nawawala siya. Oo. So excited. True. So ayan, kung ano din, abangan pa natin yan kasi 7 episodes na din siya. Medyo sabay pala silang tumatakbo ng Only Friends at Dangerous Romance, no? So halos magkasunod lang din tumatapos. Yan. Pero abangan pa natin yung mga susunod at medyo nangangalahati pa lang tayo 1 oras na kaya ila-lightning round na namin yung susunod. Pero bago tayo mapunta dyan, kung meron din kayong mga opinions, violent reactions, or wag naman violent, opinions, reactions, at mga gustong i-share tapos sa mga nilayag natin, ilayag natin yan on social media. Just follow us at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. And at Shippers PH naman on TikTok. So try namin update yan as much as we can sa mga susunod na araw. And syempre, if you're listening on Spotify, don't forget to follow us there. Or if you're watching this on YouTube, don't forget to subscribe. And on both platforms, click the bell icon para notified kayo of every new episode na kasi madami naman kaming new episodes. Medyo nabibisi lang talaga minsan. Diba?
Yeah, Mhm. magiging busier pa tayo soon. Soon kasi Christmas season. Yeah. Mhm. So anyway, yan, mapunta na tayo sa ating mga baklitang iba. At dahil wala pa rin si Shipper Kevin, kahit sabi niyang papasok na lang siya bigla. Sabi niya, basta sulpot ako. Yan. Pero wala pa She's a siya. drawing. She's a Mm. drawing. Okay lang, Okay. busy. Yan. Punta na tayo sa ating mga baklitang iba. So yan, Hidden Agenda episode 12. So ano nga ba yung hidden dito? Alam mo, mamaya pag-usapan natin. Natapos ko. Surprisingly, My Personal Weatherman episode 6, flashback sa meet cute ng main couple. Kiseki episode 6 and 7, mahal kita pero di pwede kasi 17 ka pa lang. Tapos hinalikan. No! You Are Mine episode 3 and 4, masisikmura pa ba namin to? Depende sa'yo, syempre. I Can't Reach You episodes 1 and 2. Mag-best friends, makakatawid ba to magjowa? And Bon Appetit episodes 1 and 2. Like Sweet. Katy Perry. Kung mahilig ka sa stalkers, mailalayag mo kaya If It's With You from Japan sa Gagaulala coming this October 5. What Did You Eat Yesterday Season 2 from Japan na hindi pa natin sure anong platform, so baka pakwento muna natin yan starting October 6. At My Beautiful Man Eternal from Japan din yan sa Viki naman ng October 6. At Puro lastly, Japan. puro Japan. Japan. Correct. And then gossip girls natin for this week. Hindi naman masyado mag-gossips. More on kwento lang to. Forest Book first fan meet in Manila. Fresh pa tayo. May from nagubad that. ba? Wala. Sad. Oo. Yan. Sige, kwento ko yan mamaya. No? Simulan ba natin muna sa Hidden Agenda? Ikaw kasi parehas na nakatoka dun eh. Sa bagay, oo nga naman. Sige, simulan na natin with Hidden Agenda episode 12. So ano nga ba yung hidden dito? Alam mo, I'm surprised natapos ko to. But like... Well, choices. Pero talaga, choices mo. Alam na natin yan. I have a rep for bad choices. But... GMM TV, bigyan nyo naman yung Jongdang ng maayos-ayos na material. Alam mo. Sana. Ibigyan sila ng maayos na material kung maayos silang... Well... Alam mo, kaya naman nila, feeling ko kaya naman nilang gumive eh. Pero, you know. Alam mo, bago sila bigyan ng bagong material, bigyan mo na sila ng workshop. Ng material. Hindi, ng workshop. True. I mean, feeling ko kaya eh. Kaya naman i-workshop nitong dalawa eh. Pero like, yung past 2 series nila, it's a repeat of each other. Parang, yun na yun. Ito na naman. Tapos, itong episode 12 ng Hidden Agenda, dito talaga natin lalagay lahat ng problema. Hindi ba patapos na? Talaga? Oo, so, kasi... Mukhang siyang rushed, ganon. Hindi lang mukhang rushed, mami. Mukhang parang sinulat yung script nung nando na sila sa set, ganon. What if? Nangyayari yun? Yeah, nangyayari yan. As mga galing production. Pero kasi, dito talaga natin sa episode 12 ilalagay na okay, di ba nga naoperahan yung tatay ni Zo. Tapos, nagka-problema, nagka-infection. Anong tawag doon? Pag na-infect yung Sepsis. Yun. Tapos, she knows medical terms. I know. I watch Grey's Anatomy. Good for you. Tapos, doon, nagka-sepsis yung dad niya. But like, doing okay na. But then, this is the time that Zoe decides na, okay, ang priority ko ay ang pamilya ko. So, babay sa'yo, joke. Dito talaga natin gagawin? Last episode? After yung magsantutan? At lahat-lahat, di ba? O, tapos dito rin natin sa last episode talagang i-introduce yung pressure kay Joke nung tatay niya na parang bilang middle child, bahala ka sa buhay mo. Problema mo is problema mo.
ganun pala yung nararamdaman ni Joke all along. Kaya pala siya distant sa pamilya niya. Ba't ngayon lang natin to papakita? Tapos, i-address natin siya through a family lunch. Kasi decide siya umuwi. Tapos, isa-surprise siya ni Zoe. Tapos si Zoe pa yung magde-defend kay Joke sa harap ng buong pamilya niya. Para sabihin na hindi po, nag-improve na po siya, mabuti po siyang tao. Tapos para sabihin ng tatay niya na hindi, mahal kita all along. What are these messages? Why are we doing it like in the last episode? Kasi nga pagod na yung Direk. Pagod na si Direk dyan. Nag-give ni Direk P yung all niya sa I Feel You Linger in the Air. So like, huh? But yeah, natapos ko siya. Happy ending for them. Kasi naging sila. Good for them, I guess. But like... Hindi to slow clap may lamok. Okay. Yeah. Alam mo, congrats to you for finishing the MMTV show na bihira tayo na this year na nag-demote ng GMMTV na show. Oo. Tapos na-demote man siya pero natapos pa rin. Mo. Oo. Ayan na ating shipper Kevin. Fresh. She looks fresh. She doesn't look busy. She looks fresh. Parang hindi busy. Tanga. Naghumabol lang. Ano sana kayo? Kakatapos ko lang ng Hidden Agenda. Natapos ko by the way. Natapos mo yun? Buti ka pa. Diba? That's what I said. Shows I have patience and bad taste. Charot. Alam mo hindi kasi ako rin ma-patient. Ma-patience din naman ako sa mga shows pero not with that. Not with that. No. Pero natapos mo rin on Shantae ha. Hindi nga eh. Ano ba? One episode na lang. Ilang ulit ko sasabihin na hindi ko tinapos yun. So hindi mo siya talaga natapos? Hindi mo ba siya natapos? Yung Shantae hindi. Pero tinapos one ep na lang. Tinapos si VP Hidden Agenda. Hidden Agenda. Hidden. Yummy. Ayan, papasok na nga lang. Ayan, chaos talaga ang nala. Yun na lang talaga yung ambag ko. Yung good for you. Diba? Sige, i-share natin kay Kevin since nandyan na siya. Siya lang din naman nakasama ko. Nanood ng My Beautiful Man. October 6, lalabas na yung movie sa Viki. Bakit may movie? After yung season 2, yan yung continuation. Yun nga, yung tanong ko bakit? Ewan ko talaga. Pero di ba nga, for some reason, sikat na sikat sa Japan. It's so weird. Baka nagkaroon ng cult following. Cult? Diba? Hindi kasi... 45. Ang weird lang kasi nga sobrang problematic niya. But again, it's not our culture. Who are we to say? Who are we to say? Sa lahat na kawindohan ng Japan, ano lang ba yung hindi natin inano? Yan, saka yung Minatos Landro. Early. Iba naman kasi yun. Sige. Yun nasaktuhan naman. Nasaktuhan mo ang lightning round ni Shipper Rai kasi siya na to lahat. Ano to? Ang My Personal Weatherman. Episode 6. Okay. Go. Natapos yung episode 5 na na i-stalk ni Weatherman si artist kasi umalis na nga kasi parang gusto niya magtrabaho and then sinasabi nga ni Weatherman na wag na ganyan. So parang sinundan siya. Tapos habang sinusundan niya, doon nagkaroon ng flashbox again na kung paano sila nag-meet. Tapos hindi pa sila weirdo nun na parang nahumaling. Ito yung medyo tawan-tawa ako kasi yung linyahan ni artist kung paano niya na-meet si Weatherman. Sobrang gwapong-gwapo daw siya. Tapos parang nag-monologue siya describing yung facial features niya na lahat perfect. Tapos kasi
ako lang to. Wala, hindi kasi ako nagwagwapuhan kay hindi ako nagwagwapuhan kay Kay Weatherman. kay Weatherman. So parang Actually, hindi kasi feeling ko Hindi may siya appeal conventional. siya. Hindi siya conventional. Tsaka may appeal kasi Oo. siya. May Diba? appeal I think naman. yung mysterious type, yun yung parang nagkaroon ng appeal sa kanya. But anyway, sorry. Okay. Masyadong napapayatan sa kanya. Parang, girl kain. Borderline twink Handsome or snack. borderline ano? Ang tawag doon? Unhealthy. Unhealthy. Ano yun? Yung pag walang makain. PG. PG. Medyo gano'n kasi sobrang ang payat niya. Tapos parang yun niya, sobrang, kung tutusin, mas conventionally beautiful si artist. For me. True. Oo. So parang habang nire-describe niya yung kung gaano siya nagagandahan kaya medyo natatawa ako kasi parang girl. Are we Girl looking at the choices. same person? Parang gano'n. Totoo, So, tapos di sinundan niya. Tapos sinundan niya hanggang doon sa bahay ni ni Frenny. Kasi doon nag-usapan nila yung manga na gagawin nila. Tapos nandun yung asawa ni Ate Girly. Tapos yung pagpasok ni Weatherman, nakita niyang hawak-hawak ni kasi nag-describe sila ng poses in drawing. So medyo yakap-yakap ni husband si artist. Tapos parang hindi nakapagpaliwanag si husband. Hindi na rin siya nakapagpakilala. Hinila na ni Weatherman si artist. Tapos parang yun, medyo selos ata siya, I guess. Tapos yun na. Doon na natapos. Oo. Ilan lang ba ito? 8? Oo, so penultimate na next week. So, sige, pwede naman ako mag-skip doon. Panoorin ko na yung 7th. Oo, but like, sige, tapusin ko na nga. Andyan na yan. Andyan na yan. At least hindi naman to 12 episodes like Hidden Same thing that Agenda. happened to me. Andyan na yung Hidden Agenda. No? Ang galing mo doon. Perseverance is key. Okay. Saka marunong marunong umate itong dalawang to. Ay, oo. True. Artist na de-describe niya at napapakita niya sa mukha na kung gano'n siya gwapong-gwapo kay Weatherman. Na gano'n yung itsura ni Weatherman. And convincingly. That's Oscar That's winning. Acting right there. Galing. Yeah. Oo. Ayun, next. Next, Kiseki, episode 6 and 7. Ako binitawan ko na to. Before I even got here. Nung episode 6 kasi, nag-aaminan na sila. And medyo hindi ko nagustuhan hindi ko gustong trope na medyo meron din sa Dangerous Romance ito. Hindi lang natin napag-usapan kanina na yung aamin yung isa na I like you, ganyan. Tapos parang babawi. Hindi, parang hindi parang hindi niya papansin for a while tapos bigla siyang I love you too. Bigla, tapos sabay yung isa naman yung ayaw. Siya naman yung aalis, gano'n. Parang, ay, wait, sorry, wala ako nun eh. Pero yun din yung bubog ko dun, actually, sa Dangerous Romance. Di ba sa may atras abante? Oo. Bad Romance. I wanna revenge. Oo, yun yung bubog ko dun. Na parang, hindi, it's, for me, mabalik lang ako dun. For me, sobrang bilis lang. Nung pangyayari, na biglang, okay, love mo na rin ako. Okay, anyway. So, ganun din dito. Oo, medyo may ganun din. But also, ang naging excuse naman ni Gun dito, parang 17 ka pa lang kasi. Parang gano'n. Tapos parang sabi ni student na parang, sige, layuan mo ako, ganyan. Layuan mo kasi, kasi hindi ko mapipigil ang sarili ko, maling pa rin kita, ganyan. Tapos parang, nagkaroon ng thunderstorm one night. Akala ko may matandang dumatay. Akala ko may thunder. Sorry, it's thunderstorm. Okay. Thunderstorm. May isang thunderstorm. Tapos naalala ni Gun na parang
may trauma si doon, si student na very similar kay My Tooth Your gown. My Tooth Your Gown, oo. Your love. My Tooth Your love. Oo, parang gano'n. Oo, na may trigger sa ulan, ganyan. So parang ginawa niya mula sa hideout, tinakbuhan niya papunta dun sa sa bahay ni student. Tapos parang niyakap-yakap niya, ganun siya. Parang, comfort, ganyan. Tapos parang, nagkasugat kasi nasa labas siya. Basta nagkasugat. So parang ginagamit niya yung sugat. Tapos parang sabi niya, dapat hindi ka pumunta dito. Kasi mahal pa rin kita. Tapos parang habang ginagamot yung sugat, palapit yung mukha ni ni student kay kay Goon. Tapos nagkantutan sila. Hala, ang bilis. Well, it happened, nag-crossover na sa next episode, the whole act, pero yun doon sila nabuo. Tapos nung next episode, doon nila binusat ng halikan, lahat ng as in. Di ba yung Taiwan naman hindi sila tulad ng Korea. Na na may halik best friend lang, ganun, hindi. Pag dito, give naman sila, di ba? So parang yun naman yung maganda sa Taiwan, BLs. Underage lang yung isa, pero yun lang pinapalabas nung story. Pero parang hindi ko nga alam, parang may nabasa akong tweet na parang ang age difference ng characters ata 8 years. Tapos ang age difference ng actors ata 10. Hindi ko alam kung ganon yung kaso or vice versa. Pero basta ganon yung facts. Na talagang malaki yung agwat nilang dalawa. Groomer. Sabi ko sa'yo, VP. Isa pang groomer. May something talaga. Oo. May grooming tayong nagagano. Kaya next episode may makukulong eh. Doon na makukulong si kung sino man ang dapat makulong next episode. Kung sino man ang yun. Kaya papanoorin ko pa rin siya. Kasi jail time. We love that. Jail. Himas Rehas. We'll see. Yun talaga yung trademark mo eh. Kung si Kevin ay kambal at magkapatid. Hoy, kambal? Kakalo ko yung kambal. Okay, magkapatid. Hoy, may limits din ako. Yun sa'yo. Hindi ko na nga pinanood yung season yung Minatos, jail time. Minatos jail. Minatos jail time. Ano yung next? Yung next ay You Are Mine, episodes 3 and 4. Kung masisikmura mo pa ba to? Alam mo, labu-labu rin sila maglatag ng ng scenes eh. Feel ko yung editor nito, yung editor ng Behind Cut. Yung Behind Cut. Alala niyo yun? Oo. Kasi ganun kagulo yung Dapat si VP na lang yung nag-edit. First time kumawak ng Premiere Pro eh. Kasi basta sobrang 2 episodes yan. Tapos parang yung pagtahi-tahi, parang nag-jumble sila ng scenes just sa 2 episode. So parang hindi ko masundan. Mas ang dami pang inulit. Basta. So medyo hindi na ako natuto. Tapos biglang may kidnapan pang naganap. Parang what? Huh? I know, may kidnapan, mistaken identity, Keme. Oh my God. Basta, ang gusto ko lang makita kasi maghubad si boss. Kasi ang sexy. Inaantay mo na lang yun. Hindi, nagawa na niya, pero gusto ko pa uling makita. So kaya mo dinout ba yung pagpanonood mo kasi? Baka meron pa. Baka meron pa. Oo. Okay. Possibility. So, hindi pa tayo sure kung ibabagsak ilalubog. At least meron siya motivation. Yeah, gano'n naman yung siya motivation. Hindi katulad ni VP, yung hidden agenda. Kahit first episode diba, motivation alam mo na yung alam mo na yung hidden agenda. Pero pinanood pa din. Pero pinanood pa rin natin. Na-reveal na yung agenda. Choice natin. Sorry. Referring to myself. Go, next. Next, yung bago to I Can't Reach You. Episodes 1 and 2. Tungkol saan to? Panood tong mga to, Ray. Ang dami na papanood ni Ray, no? Paano ka nakakapanood?
Ako lang naman ang stay at home sa atin. Ano ba? Sabagay. Kaya Hindi kasi ko yun, hindi ko siya masabay. Like for example, yung nga lang, dangerous romance nga lang, pag nag-work, kailangan ko tumingin. Kasi di mo na ako nagtatay. I know, may ibang shows talaga na kailangan kong tutukan. Pero yung tulad nung I Feel You Linger, since sobrang bagal niya, kaya ko siyang iba. May time ka to look away eh. Oo. Oo, meron talaga. Oo. Dahil puro mata-mata school of acting lang naman yun. Oo. And kapag nalingat ko, ay maganda, i-rewind ko naman. Ayun pala Kevin, pag-usapan din namin yung kanina, na ang I Feel You Linger in the Air at Hidden Agenda, parehas yung director. Iisang tao lang. But like, why is it naubos this yung different? energy niya doon sa Hidden Agenda. Yun yung Hidden Agenda eh. Wala nang energy. Feeling ko nauna yung I Feel You Linger. Kaya nga, yun din sinasabi ko, nauna yung Linger. Oo, nauna yung Linger. Kasi napagod na siya. Pagod na siya, sabi niya. Sabi niya, direct, meron ka pang project na isa. Surprise! Tapos direct 12 eps din siya. Pero direct unlock to Unlock din. Diba? Unlock din kasi si Hidden Agenda, diba? Marami kasi na locations. Maraming locations. Yun. Oo nga, nag-trip to the province pa sila. Alam mo, feel ko yung province na yun, nandun yung bahay ni na Kunyay. Oo, baka nga. Doon nila. Sabi nila, possible. Sabi niya doon sa location manager, pwede pa ba? Extend mo muna yung rental natin doon. Galitin ko lang, kasi may siningit sa akin eh. Siningit isang show. Singit lang to, direct. 12 so, Chiang Mai pa rin pala talaga lahat. Ito namang I Can't Reach You. Sobrang ang galing din kasi umate ng mga ng dalawang leads. Yung isa mata-mata School of Acting. Siya yung popular kid, ganyan. Tapos araw-araw may nagko-confess sa kanyang babae. Tapos parang lagi niya nire-reject, ganon. Tapos matalino, athletic, mga ganon. Tapos may siyang best friend na syusyunga-syunga, ganon. So, may usapan sila. May usapan lang sila na mainit yung usapan between their group of friends na magkaka-girlfriend na ba? Parang tara, hanapan tayo ng girlfriend, ganyan. Ay, sorry, girlfriend, hindi girlfriend. Magkaiba yun. There's a difference. Oo. Yung isa girlfriend is straight. Yung isa girlfriend, yun? Girl. Tayo yun, sa atin yun. Oo. Sila, girlfriend. Tapos, parang unti-unting nagbibigay ng hint si popular kid na ang gusto niya, yung best friend niya. Tapos, si best friend naman, medyo syunga-syunga. Hindi niya alam, like parang hindi rin siya sure. Unti-unti pa lang yung nagigets. Medyo mabilis naman yung pick-up niya. Pero pa rin, hindi pa rin sapat. Like yung pinaka nakakakilig na scene doon, yung parang nakita ni Cool Guy si best friend na kumukuha ng yung UFO catcher ba yun? Yung ganon. Sa ulo? yung claw machine? Claw machine? Yung claw machine. Girl. Friend. Akala ko yung sa ulo, yung parang brush. Ay, gusto ko nun. Uy, ang sarap nun. Ang sarap nun. Sira na yung ganun ko. Gusto ko ulit. Wow, paano mo ba kasi gagawin mo ata? Hindi, like eventually kasi yung tips nun matatanggal yung, 'di ba? Dulo. Sobrang stress ni Bibi. Tapos yon yung claw machine, tapos parang di umentrada si Cool Cool best friend kasi sabi niya kasi gusto niya gusto pa-impress din kasi sa gusto niya parang sabi, andun dyan ang gusto mo, tapos parang ganun, tapos parang kinuha niya. Tapos, nung nakita ni ate girl na parang, yan ba ibibigay mo sa akin? Tapos parang sabi ni kuya, ay hindi, akin to. Kasi nga, bigay ni best friend.
ang isip naman ni best friend, parang kinuha niya for his best friend para ibigay kay ate girl. So yun, hindi alam niya yun. Tapos yun, ang galing-galing lang ng so far. Ganda ng prod. Very promising. Very promising siya. Oo. And bilang Japanese to, hinahanapan ko siya ng weird. Wala pa. Wag muna naman. Okay na, sapat na siguro yung mga napanood natin dati. Oo. And speaking of promising, kasi medyo promising din tong Bon Appetit by Katy Perry. Sa Korea naman siya, story ng dalawang magkapit-bahay sa isang condo. Yung isa mahilig magluto, yung isa galing ahensya na pinag-overtime sila, pinag-overnight, tapos pinag-iisip ng ng copy, tapos sabay pitch na the following day, mga ganun ganap. Tapos stress na sila, ganyan. Tapos si neighbor, pinagluluto si una gumagawa siya ng parang alak / energy drink, tapos parang yun yung naging inspiration ni ahensya boy para dun sa copy na pinoproblema nila that time. Tapos come episode 2, di ba nanalo sila sa pitch? Oo, nanalo sila doon sa pitch. Tapos parang sinabi in fairness, yun, may sinabi siya doon na parang tinext lang kasi sa kanya na nanalo tayo, ganyan, pero trabaho ulit tayo bukas. Hindi yun. Parang ahensya life. Very ahensya. Oo, but also tinanong siya ni cook. Tinanong siya ni chef na parang, kasi sobrang tuwan-tuwa si ahensya boy na parang yes, natanggap na, ganyan, pumasa na yung pitch. Tapos sabay tinanong siya na flat out, parang may makukuha ka bang extra sa pag-approve ng Sabi niya, parang, wala. Tapos parang, hala, ganun ako. Welcome to ahensya life. Di ba? Parang, ano nga ba? Ba't ka nga ba matutuwa? Ibayad ka naman. Kahit na hindi na, bayad ka pa rin naman. Tapos parang, wala rin namang bonus. Yun yung sinabi ni chef, parang, may bonus ka bang makuha? Dahil na sabi, wala. Wala, pero salamat sa pagtulong mo. Kasi di ba parang siya yung naging inspirasyon niya. Oo, but also yun, sinabing wala namang bonus, parang, oy. Kaya the next day, may pitch na naman sila. Pero bago siya umalis, naglutuan niya. Oo, ng chicken something. Naglutuan siya ng chicken something kasi nagdala siya ng raw chicken. Tapos dahil may usapan sila. Oo, nakakain sila ng chicken and beer. Tapos sabi niya, para lang daw hindi. Ito ngayon parang na-weirduhan ako na parang kinda makes sense. Kasi it's weird na paglulutuan ka ng neighbor mo na actually parang hindi naman talaga kayo close. Paglulutuan ka ng neighbor mo, hindi kayo close. So parang para hindi ka ma-feel na meron? Ang iluluto lang niya is yung binigay mo na chicken dahil galing yun sa'yo. Pero hindi tayo mag-chicken and beer. Yun yung sabi niya, di ba? Parang ganun. Tapos, nung nagluto na siya, girl, edi lunchtime. Siyempre, akala ng mga office mates niya, meron ka bang jowa? Meron girlfriend. Girlfriend. Kasi pinagluto siya, ganyan. Hindi, sabi niya yung neighbor ko lang yun. Tapos, ang weird. Ang weird. Anyway, penge. Gago, buraot din talaga yun pala. Lahat sila. Tapos kuha sila ng kuha. Na parang, alam mo, that's very hindi lang kuha ng kuha. Sinusubuan pa niya yung mga office mates niya. Kasi walang chopstick. So, ang galing nun. Actually, tip yun, guys. So, ang galing nga nun. Nagawa niya, yung foil, binalot niya sa hintuturo, saka sa thumb. Tapos, yun yung ginamit niya pang kain. Pinagsubo niya isa-isa. Tapos, meron isang ate girl at rebida. May isa pa! Akin na lang. Siba rin siya. Sabi ni Kuya, teka lang, akin na to. Wala pa akong nakakain, girl. Baka naman.
Alam mo yung yung sa 24 Chicken, ganun yung ganun yung Yeah, parang ganun yung ganun yung Janganay. Like very spicy yung handa. But also, parang bukod dun nga sa neighbor, parang para ma-alleviate, kumbaga na parang complete stranger lang talaga yung tao. Parang 'di ba may parang subplot nga na hinuhulaan ni Ahensya Boy kung saan niya na-meet si Chef. Kasi for some reason daw, familiar. Tsaka, tinanong nga niya dun sa foil, saan ko nga ba natutunan to? Na gawin to? Parang gano'n. Cut to. Si ano yung nagturo. May backstory sila. So, apparently, but like hindi... go. Sorry. Go. Hindi, apparently, nga si Chef pala, ay ka-group niya sa isang course? Tama ba yun? Sa isang course. Sa isang course. Na hindi pa niya sure na kung saang course kasi di ba may dinaanan pa siyang ilang scenarios kung anong class. Kung anong klase. Anyway, sa isang course. Tapos, nalala niya kasi, anong tawag dito, magkaka-group sila 3. Gusto niya, maka-group yung isang girl kasi girly, vibes, maganda. Nanamit niya dun sa building, di ba? Earlier sa... Namit niya dun sa building. Tapos, crush, medyo feeling ko parang crush or nagandahan si Ahensya Boy kay girly. Tapos, si Chef, di ba parang, siya yung una actually na nakipag-group dun kay Ate Girly. Sa akin, oo. And then, kalaunan, parang nung nag-work sila together, apparently, gusto pala ni Chef, si Ahensya Boy. Parang gano'n yung lumalabas. Oo. Hidden agenda. Yun ang hidden agenda. Yun ang hidden agenda. Nagsasabi yung hidden agenda. Ganun pag hidden agenda, VP. Bakit ako gawa ko? But also, doon ko naisip na parang premeditated kaya yung pag-move in ni Chef. Possible. Kasi nga, yun kaya ako naisip na stalker. Kasi kung alam mo kung suspense thriller to, pasok na pasok pa rin lahat. So, stalker. Totoo de. But also, ang sweet lang din ang moments nila na kumakain lang. Kasi sobrang weird. So, pag uwi ni Ahensya Boy from office, sabi, naabutan pa niya kasi isusoli niya yung lunchbox eh. Tapos sabi niya, pasok ka. Kain ulit tayo dahil marami pang tira. Girly. Hindi, kasi may gluto pa siya ng isa pang batch. Yun na nga, exactly. Dahil marami pang tira from the raw chicken. Oo. Na to me, pwede ka ma-chop suey. Diba? Pag-gising mo, pochero ka na. Girl. Naging true crime. Itong Bon Appetit. But like, medyo, yun nga, sabi ko, malaki ang potential na maka-disappoint. Kasi di ba nga, sobrang ganda ng start eh. And lately, mga Korean BLs natin, bataging ng finale. Bagsak eh. Bugs. Oo, bugs. So, tingnan natin. Magka-catch up din ako dyan. Tingnan natin. Tapos din nga, magka-cameo dito si Pungdak, yung isa, yung hindi, yung wala sa boy group. Yung wala sa boy group, oo. Magka-cameo siya dito. Siya lang mag-isa. Yun lang. Ayun. Yun lamang. Yan. So, yun. Abangan niyo yung mga mailalayag mo kaya natin ang If It's With You, What Did You Eat Yesterday, kung mapapakwento natin, at ang My Beautiful Man Eternal, kung papanoorin. Hi! So, puro Japanese tayo. Ang dami nga natin Japanese series. Irashaimasu. Deserve. Welcome to Uniqlo. Oo, may ganun tayo. Welcome to Muji. Oo. Uy, Muji! Ay, oo. Ano yan? Yung chocolate cookie ng Muji. Chocolate cookie? Ano? Girly. Not that. Girl. Me? Friend. Apo? Cookie? Hoy, isang oras at kalahati na kayo nag-discuss, nakakaloka kayo. Tidal naman to. Tidal naman din kasi. So medyo napatagal kami sa mga
Nagbabagang baklita. Medyo masarap usapan doon. Oh, pero yun, last naman na yung konting gossip girls natin from the Force Book fan meet in Manila. Yes. Isa natin Pinagpala. She's a writer. She's a writer for ano yan? She's booking the gigs for Philippine concerts. Oo. Talaga? So, binook ka nila for that? Binook kay sarili ko. Kasi, parang tayo sa Will Bros. Force ko yung pagbubok. Kailangan ko yung layered, yung editable file ng creds natin. Ay, naku, ibigay niyo na. Pag-usapan na natin yan off-air mamaya. Hindi, ngayon na. While Pero yan. But yeah, big thanks sa Wish Us Luck. Yes, Entertainment at sa Philippine Concerts. Kasi nakita nga natin si Force Book live. Diba? Sila din yung ng in fairness, parang hindi naman makatangkaran, average height, but like, tangkad nga sila. Alam mo, ano kaya yung tubig na iniinom nila doon? No? Grabe yung tangkad nila. May something tubig. Pero sa mga saiba, ganun, yung normal na tangkad, hindi. Hindi naman. Parang, hindi. Marami rin naman sa ating sa mga... Nagpaalala lang din itong mga to. Yung matatangkad kasi dito sa atin sa Pilipinas, pinapasok sa basketball. Hindi sa pag-artista. Tama naman. May point naman. Pero yun, masaya naman. Masaya sila yun din naman, kung ano yung rehistro nila sa camera, siya ding in person. So tama nga ba yung yung hunch ba? Na ang Kenkoy si Force. Si Force nga. Hindi naman super seryoso si Book, pero nung parang sa press con pa rin ba tawag doon? Basta press meet. Akala ko suppress. Sa press. Si Book nga yung very active na unang sumasagot. Pero si Force, medyo seryoso sumagot si Force noon eh. Pero nung showtime na nagpakita naman na talaga ng pagkakain. Hello, madlang people, mabuhay. Kasi sa showtime. Showtime. Oo. Tapos game naman si Kevin in fairness. Okay. Pero sino nag-i-English sa kanila? Wala masyado. Yung mas diretso tayo sila. Oo. Maraming tao. In fairness naman, marami naman tao. Napuno naman yung Sky Dome. Like, the main area ng audience. Ganon. Wow. Binigyan nila ng chance yung Enchante. Alam mo, feel ko talaga, kung hindi ginatekeep ng I Want ang Enchante, mas maraming makakapanood. Baka, oo. Kasi feeling ko din, ang dami nag-catch in nung Abose na Babe ni. Totoo. And dapat lang yung Abose na Babe lang yung kinatch up nila. Deserve naman. Versus Enchante. Oo, totoo. Oh my God. Yung Only Friends, hindi ko maintindihan. Ganda kaya. Ang saya kaya. It's like, I love it. It's so dystopic. Ano dystopic? It's so real. It's so real. Like, it's so real. Like, meron ako, isa sa kanilang anime, meron ako mapipinpoint na real life. Friend. Na tao, na gano'n. Si Top, alam mo ba si ano yan? Saka si ano? Mamaya ang reveal. Charot. Joke lang. Pero yun, ano pa ginawa nila? Well, typical fan meet. Kumanta? Kumanta sila. Siyempre, kinanta yung theme song ng Abose na Babe. Tapos nag-games sila on stage. Ganyan. Nag-games sila tapos walang hubara ba naman yan? Unfortunately talaga wala. Oo nga eh. Sabi nga yun na nga lang yung talent mo, tapos di mo papakita. Grabe yun. Magaling naman umarte si Force. Compared to, a lot of others. Depende. Kung yun pa rin naman yung characteristic na lagi niyang piniplay. True. Pero yun din, nasabi din nga nila during the press con na parang, kasi tinanong sila na now na coming from a more like cutesy role sa Abose na Babe to something daring role sa Only Friends, parang meron pa bang more? Tapos parang si Book ayaw is-block, like follow nyo na lang daw yung GMM TV kasi feeling ko malapit na nga yung showcase nila for 2024. Oh my God, sana meron pa sila isa pa.
Oo. Tapos sabi naman ni Force na ano yun nga, syempre parang gusto nila ma-challenge lagi as actor. So for sure, excited sila to do something different. Yung Not challenge me. na yun, Not me. yung next show nila, hindi No. sila maghuhubad. That's the Or challenge. yung challenge doon, may barilan. Ay, Ay, ano, Di ba usually di ba may may- potukan? Di ba usually yung mga ganun, kung gusto nilang maging ma-challenge yung sarili nila, mga gangster, ganyan. o yun, mga mala not me nga na ano. Yun nga. Yeah, oo, na-mention din ni Not Book again. yun. Gusto niya ng ganun. Yun, tapos nag-solo song number sila. Si Force kinanta niya yung team song ng Together, tapos si Book yung Still Together naman. Bakit? Wala na silang ibang kanta, dalawa pa lang. Yung sa Amos and a Babe at yung sa Our Sky na Together yung alam ng mga Pilipino. Feeling ko, oo. Good point. So, yun ano, no. Tapos yun, guys, marami naman kami alam. More games. Tayo, charot. De, pero, di ba, parang from that perspective, pwede nga din. Kasi bumenta yung Together dito. So, might as well do those songs. Unfortunately. Bakit na lang let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Diba? Yun. Like Christmas song na lang sila. Ganon. Oo, totoo. Oo. Tapos ano pa ba? Yun, more games. May isang cute na game na sobrang nakakagago yung kuya sa stage kasi naka-blindfold sila tapos kailangan nila i-figure out yung item gamit yung pisngi nila. So, pagdidikit nila yung... Tapos si kuya, nung nadikit na sa item yung pisngi nila noong una, nilayo niyang ganon para magdikit yung pisngi ng dalawa. E di, nagwala naman yung mga tao sa Skydome kasi nga nagdikit yung pisngi. Ganon. Oo. Okay. Cute lang. Asan yung Skydome? SM North? SM North. Sa Sky. Yung dome sa Sky. Liban-liban. Yun. Tapos nag-end sila. Wala na, usog ka na. Nag-end sila with yung hook ni Gemini sa My School President. Yun. Kasi sumikat din ng My School President dito. True. Tapos kinantahan din si Bok ng Happy Birthday. Advance kasi October yung birthday niya. Ano kinanta? Happy Birthday to you? Pwede. Dapat pala yun yung ginawa. Dapat pala yun yung ginawa. Hindi na ginawa yan. Ano ba yan? Sino ba yung tunay na fan? Hindi na pakinggan yung episode not natin. Me. Pero yun, sobrang adorbs naman nila. Parang, they really showed up. Wow, my God. Kahit pagod. Di ba sabi mo, pagod? May mga shots feeling na mukha silang pagod. Kasi ang dami nilang ganap din before coming here eh. Na to be fair, kapag lumalapag ka talaga ng naiya, yun talaga may itsura mo. Alam mo, totoo naman din. Diba? Ilang hours ba from Thailand to here? 3.5? Ay, shit, ang tagal. Tagal din. Mas malayo pa pala. Try mo kaya matry mo kaya mag-Europe. 18-hour flight. Oo, ting. Iba yun. Sa bagay. Hindi, pero matagal din. I mean, akala ko parang 2 hours lang. Parang Singapore, yung ganun. Hindi pala. Singapore, 3 hours din. Di ba 2 hours? Ay, sinakyan ni Kevin nun. Jet. Whoosh! Nirat-rat yung turbulence na nung pag 2 hours. Ganun. Vibes lang. Oo. Yun. Pero oo nga, in fairness naman, kahit medyo mukha silang pagod, nagpakitang gilas pa rin naman. Tapos, yun nga, bumba pa sila sa audience, umikot sila dun sa audience area habang kumakanta nung last song nila. Yan. Tapos nadamay pa nga tayo sa high touch. So, masaya na tayo dun. Talaga? Na-appearan natin parehas. Dibdib? Hindi, hands lang ang pwede. So, doon lang tayo. Doon lang tayo sa hindi tayo makikick out ng at mabablacklist. Ganun. Oo. Well, mamaya pagbalik ko ng mabablacklist na tayo. Handa ako mablacklist. Uy. Mamaya pagbalik ko ng Bangkok, di na ako makakyat ng GMM TV. Joke lang po. Oo. Let's follow the rules and regulations. Oo. Ayun. Ayan. Yan naman, cute naman. And it's nice seeing them in person.
Good job, Shipper VP! Thank you. Sana more. Oo. Susunod na fan meets dyan. Pwede po kaming i-book. We won't force you to book us. But maybe we will if we can. Book mo kami! Ganon. Forceful pala ang booking. Anyway, ayun. Yan na ating mga balita for this week. So, another tidal. Kaya magdadalawang oras na naman tayo dito. Yan. And syempre, huwag niyo kalimutan to visit thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama ng The Shippers sa Bunk Collective. We're a happy, fun group. Also, may mga nagbabalik na. Like, One to Sarang kakabalik lang. Kingdom Podcast also. Oo. Saka, I think Project Offbeat magbabalik na rin sila soon. Oh, yes, sir. Taray. Oh, saka yung Bunk Book na abangan nyo ang next season niyan. Maganda-ganda niluluto niyan. Tama. Oo. Yun. So yan, bago natin tapusin ang episode na to, Shippers. Kasama ka na pa rin, Shipper Kevin. Oo naman. Sino ang inyong ship of the week this week? Kunyay, Jom, and olive oil. And olive oil. Oo, kasi like, beautiful, magnificent. It's the best talaga this week. Super great. Ako yung kuya ni Silom tsaka kay Lola. Sila. Sorry. Na-mention niya na ba yun? Oo. Pumasok si Saifa bilang barang caretaker. So, talaga? Yun talaga? Yun yung ship of the week mo? Oo. I-give mo na. Sige na nga. Yours na yan. Anyway, mga shippers at Portside Reporters, maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. Siyempre, special mention yung mga Portside Reporters natin na lagi may insider info. Oo. Diba? Tulad na lang ni sasabihin ko? Ayun, ni Portside Reporter Jill na nag-send sa atin ng pictures kasi kasabay niya ang first box of flight. Pupunta bilang shout sa kanya pala galing yun. Maraming salamat. Thank you, Chan. Anyway, we'll see you again on the next one. Ako si Shipper VP, ang saxophone intro ng Runaway With Me. Ako naman si Shipper Kevin na let's always cut to the feeling. At ako naman ang inyong the loneliest Rai and the loveliest Rai. Ako si Shipper Rai. Paalam mga ka-Shipper. Bye guys. Bye. Natapos na yung score. Oo nga eh. Sail away. Sail away. It's so silent.